Live ako. Well po. Laki naman siya. I'm not feeling well po. Sa sobrang trabaho. Simula nung Eid. Kaya na-over fatigue ang inyong lingkod. Ang inyong lingkod na si Bernadette ay na-over fatigue. Ayan. Kaya tingnan mo yung mata. Nan. Ano talaga. Ay! Tumba. Ayan. Nakakapagod. Hirap magtrabaho pag may karamdaman, guys. Kaya dahil din ito sa sobrang trabaho ko, pero capital L pa rin. Lumalaban. Adya. Ito. Bilang OFW as a katulong sa Bisaya pa di lalim ang trabaho dire. Isipin nyo na pagising namin, for example, gising ako ng 7:30 ng umaga kasi maligo pa, mag-prepare, tapos magbibigay ng gamot ni tatay sa alaga ko, bigay ng kape, bigay ng breakfast, ganyan. Pagising ko, pag-start ko ng magtrabaho, tuloy-tuloy na yan. Hanggang ngayon, gabi, alas 10:30 ako nakakapasok. Kapag wala kaming bisita. Pag may bisita kami, na yung alauna, ganyan. Pag nag-outing naman kami, doon kami sa labas. Parehas kagabi, 3 namin nauwi. Kaya nakatulog ako mga around 3:30 to 4 na. Kasi kapag pagod ka, di ka talaga makakatulog ng maayos. Kasi masakit yung ko, balikat, daming sakit kasi matanda na ako eh. Dami ng karamdaman sa buhay. Dami ng karamdaman sa katawan. Kaya ito, laban pa rin. Yung oras ng tulog ko is 4 na oras lang siguro kasi parang nakatulog ako alas 4 na ata. Tapos sinilent ko yung phone ko para di ako makarinig ng mga notification kasi ang ingay ng phone ko kapag hindi ko sinasilent. Magising ako, may notification sa YouTube kasi ino-on ko yung notification sa YouTube at saka sa Reels ko, then magbuto-buto yan. Kaya sinilent ko yung phone ko para makatulog ako mahimbing. Then sa awa ng Diyos, nag-alarm ako ng 8 kasi may gamot si tatay na 8:15. Pagising ko ng 8, parang ayaw ko pang bumangon eh, kasi sa pagod. Kaya kapag may amo ka kasi pilit kang magtrabaho kahit may karamdaman ka. Ang bigat talaga ng katawan ko pagising ko kanina kasi nilalagnat ako. May ubo. Tapos parang hindi makahakbang yung mga paa ko. So ang ginawa ko is hindi muna ako naligo kasi pag maligo ako, inuubo kasi ako. Tapos ginawa ko trabaho pa rin.
Then, malalaman naman yan nila kapag may karamdaman ako kasi makikita nila sa mukha ko. Yung mata ko, hindi ko may dilat yung mata ko sa ano. Kasi sakit ng ulo, sakit ng katawan, basta. Naghutoy-hutoy pa kasi binilhan nila ako ng napunta talaga si madam kanina sa ano, kasi ito lang nakawala sa ubo ko dito, strepsils. Yan, strepsils na violet. Ito lang gamot ko kapag may ano na ako, parang maramdaman ko na inuubo ako. Ito lang ginakaon ko, isa, dalawa, mawala na. Tapos minom ako ng Biogesic. Ay nako, hirap talaga ang buhay ang FW. Kaya sino mag-a-abroad dyan, gusto mag-abroad, na nagpaplano na mag-abroad, isipin nyo muna kung kaya nyo ba, kasi kailangan magpunta kayo dito, may dala kayong lakas na loob, sipag at tiyaga para magtagal kayo sa amo. At saka may malaking pasensya kayo, kasi kapag hindi kayo magkaintindihan ng mga amo nyo, kailangan tayo ang nangangailangan ng pera, so dapat kayo yung magpakumbaba. Kumbaga tayo ang nangangailangan, so tayo ang magpakumbaba. Tayo, kahit kasalanan nila, tayo pa rin ang mali. Pero hindi naman yan nangyari sa akin simula nung na-abroad ako, kasi magkakaintindihan naman kami ng mga amo ko, naging amo ko noon hanggang ngayon. Kaya yun lang, mag-live lang ako, kahit wala nanonood, at least makikita nyo to. Basta pagod na ako. Sa totoo lang, pagod na ako, pero tinitiis ko lang kasi may pangarap pa matapos yung bahay ko. So at least may pangarap. Kasama sa pagtatrabaho ko dito, ang ginawa kong inspiration, mga anak ko, ang kahirapan, ang hirap ng buhay sa Pinas. At iniisip ko palagi na kaya ko to para sa mga anak ko, para kung ano man ang hinihingi nila, maibibigay ko sa kanila. Kasi sakit sa dibdib, yun ang talagang weakness ko sa mga anak ko, na yung umabot sa point na manghingi sila sa akin na wala akong ibigay. Yun talaga yung napakahirap, sakit sa dibdib. Kaya ako nagtiis dito, kahit malayo ako sa kanila, tiniis ko, nagsikap ng mabuti para sa kanila. Okay? Yun lang. Thanks for watching. Bye bye. Love you all guys. Shoutout pala sa mama ko, mga kapatid ko dyan sa Pilipinas, mga relatives, lahat mga followers, lahat ng mga friends ko, classmates, schoolmates, ladies and gentlemen, also. Bye bye. Thanks for watching.